Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay, pag-aaral ng Torah portion ngayong hapon at lalo na ngayong Sabat na kung saan tayong lahat ay hindi lang obligado kundi privilege. Binigyan tayo ng pribileyo ng ating Panginoon na magpahinga isang araw sa isang linggo at kasama siya sapagkat siya mismo ang nag-anyaya sa lahat. Ito po ay paanyaya para sa lahat, hindi lang sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng tao, sa lahat ng kahit mga hayop ay inanyayahan ng Panginoon na magpahinga. Ni-require ng Panginoon na magpahinga. Yun po sa Mateo 11:28 hanggang 30, bilang paanyaya sa lahat. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ayon din po sa Hebrews chapter 4 verse 9 to 10, sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon, matapos niyang likhain ang lahat ng ito. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Torello, with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At bilang overview po sa ating Torah portion ngayon ay tututok po tayo sa aklat ng Kitisa, Exodus chapter 30 verse 11 hanggang chapter 34 verse 35 na may pamagat na Kitisa na ang ibig sabihin ay iangat at iyong iangat. Ito po. At ito po ay nakatutok ang ating pong Torah portion ngayon ay nakasentro sa unang census na pinagawa ng Panginoon para sa Israel. And also, ganoon din po ay instructions, hindi lang census, kundi sa pagsasagawa ng tabernakulo ng Panginoon. At ganoon din yung iniliwanag dito ng Panginoon ang tungkol po sa araw ng Sabat. At ganoon din, ito ay pinagpatuloy din at mostly nakasentro sa kasalanan regarding the golden calf. Yan po, majority ng ating istorya mula sa Torah portion ngayon ay nakatuto sa napakabigat na naging kasalanan ng Israel. And also, yung breach sa covenant between God and Israel, kung paano si Moses ay, ano yung ginawa ni Moses upang ma-restore yung covenant na sinira ng Israel. Okay? So, bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Paunahan tayo ni Brother Richard. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, at mapapag-usapan namin ngayon ang Kitisa, na kung saan ay inutusan niyo si Moses na bilangin ang mga anak ni Israel. At nawa, Panginoon, ay matutunan namin ang mga katuruan na inihanda nyo sa amin para sa araw na ito, sa Shabbat na ito, Panginoon. At pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay manatili sa puso ng mga taong sumusunod sa inyong mga utos. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So itong Kitis, isa katulad nga nabanggit mo, Sister Deb, ito Mm. ay ang pinakamalaking rito istorya ay yung Golden Calf, Ah, at dito ay pero bago yan, yun nga, inutusan ng Panginoon si Moses na mag census, alamin kung ilan yung mga
mga kalalakihan, 20 years old and above. Hindi kasama ang mga ah, babae at mga Levites, ang mga babae rito, no? So, advice. um, yun ang ano, no? Ngayon, nung umakyat si Moses, maalala natin na kung saan ay um, narinig ng mga Israelites ang boses mismo ng Panginoon. Kasi nung dineklara niya ang kanyang Ten Commandments, hindi naman binulong kay Moses yun eh. Dineklara ng Panginoon galing sa langit yun eh. Yun ang isang ano no, ah, isang bagay na dapat natin na ma-realize. Lahat ng Israel during that time ay narinig nila ang boses ng Panginoon. At in-specify yung Ten Commandments. At nung umakyat na si Moses sa Mount Sinai, 40 days lang eh. Akala ng mga tao hindi na siya babalik, nainip na kagad, ano? So, ano na, hindi natin alam kung ano nangyari dito kay Moses, sabi niya. So, gumawa na sila ng golden calf, ano? So, pinondohan nila ito sa pamagitan ng mga alahas nila, mga ginto, no? Tapos, gumawa sila ng hulmahan at pinangunahan pa ni Aaron. Yun ang ano, no? So, ngayon, we have to realize na si Aaron, siyang leader ng mga Levites, no? So ibig sabihin yung apat niyang anak, malamang sa malamang ay kasama rin sa paggawa. Pakiisa din. So, ang sure lang tayo na hindi kasama is si Caleb, si Joshua kasi siya yung aide ni Moses, ando doon siya sa bundok. Umakyat siya halfway. Tsaka siguro kasama rin niya si Caleb doon, who knows kung sino pang kasama niya, pero kaya sabi niya may war yata kasi may mga sigawan. Yung pala party, nagpa-party. Magpa-party na pala. Nagpa-party yung mga tao, no? Kaya nung bumaba sila, pero alam na ni Moses kung bakit. Kasi sinabi na ng Panginoon, o yung mga taong niligtas mo naggawa na ng golden image, ano, um, yun nga, golden calf, no? A Ay, couple of things na gusto kong emphasize dito. Unang-una, ang mga tao naging nainip. So may alam nila na babalik si Moses pero hindi nila alam kung kailan. Eventually, lumihis sila ng ano na, gawa na tayo ng God natin. Sarili nating God na ito ang nagdala sa atin sa from the land of Egypt papunta dito, no. So, ang sa isip nila, ang wino-worship pa rin nila yung one true God of Israel. Hindi naman sila nag-worship i-worship natin yung God of Egypt o hindi naman nila God of uh, ng mga Canaanites or Amorites or Jebusites. Hindi. Sabi nila, itong golden calf na to, siya yung nagdala sa atin from Egypt. So alam nila na they're pertaining sa God of Israel. Ngayon, ba't nagagalit ang Panginoon kung siya rin palang wino-worship? Kasasabi lang niya not long ago na thou shalt not make any graven images, anything likeness in heaven above or on earth below or under the earth. pero Thou shalt Brad, not worship them or serve them. di ba binababa? Nangyari yung bago binaba yung Ten Commandments. Nasabi na yung Ten Commandments sa Exodus 20 pa lang eh. Oh. Nasa Exodus 30 na tayo. So, So, nabanggit na nabanggit before nila. nung tablet. Yes. Before na-create yung Actually, tablet. aware na sila noon prior to that. Kasi meron ng commandment yan nung araw pa eh. Ang Torah is existing na Oo. ni-remind lang at narinig nila mismo sa bibig mismo ng Panginoon. Tsaka Mm. sinulat na nga. So, ang nangyari rito, hindi naman sa nag-worship sila. Sa tingin nila, Mm. ang wino-worship pa rin nila, yung one true God of Israel. Kaya lang Mm. gumawa sila ng image. No? Ngayon, bakit nagagalit si Moses? Kasi, in a way, sa isip nila, hindi naman nila si wino-worship yung golden calf.
Kasi ang golden calf is not God itself, kundi ito intermediary between God and man. So technically, O kasi parang wala si Moses. wala si At Moses. that time Eh si wala si Moses ang Moses. intermediary. So walang So sabi na kaya pag binasa natin mediator. sa text, sabi niya itong si Moses di na bumalik. So anong gagawin natin? Dapat meron tayong mediator between God and man. So ito yung ano, kaya 'di ba si Moses ang nagdala sa kanila from Egypt to ano to land of promise. Wala pa sila sa land of promise pero siya yung nag-save. Technically kaya nagagalit si Moses dahil parang siya yun, yung cow na yun, yung golden Ginawa siyang calf na yun. tao. Oh. Oh, so pero ito ang problema. Ang Panginoon, kahit sinasabi natin, oh, ang wino-worship ko naman talaga yung Panginoon eh. Itong image na to, eh ano lang yan, parang simbolo lang. O, Kahit ano symbol. pa yan, ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw na niyang ganyan. Anything na strange, anything, kaya alam natin later Anything on, na created. anything na created, saka anything na strange, ibig sabihin, hindi niya sinabi, hindi niya O, itinuro. hindi niya Strange inutos. yun. Ayaw Yeah. niya nun. Kaya nga later on, pag sa story, in the next couple of parts, makikita natin na napatay nga si Nadab and Abihu kasi nag-offer sila ng strange Strange sacrifice. family. Remember, nagsiserve sila sa Panginoon Beyond the instruction. beyond sa instruction. Yan. So, hindi pwedeng mag-imbento tayo ng sarili nating pamamaraan para i-worship Para ang one true God worship ang of the Diamante. Bible. Hindi pwede. Oh, yan, ano? So, hindi rin, ito, Sister Deb, ano? Ang mga kapatid, mga kaibigan, at mawalang galang na, marami sa mga so-called believers na merong ibang image tungkol sa Panginoon. Nag-set sila sa mind nila kung anong klaseng God ang gusto nilang i-worship at gusto nilang paniwalaan. Nag-set sila na ito yung God, the God of love. No? He cannot bring anybody to hell. That's an image of God. That's idolatry. No? Yung iba naman, ito ang God ko ngayon ay ano na Sunday na siya. Ang gusto niya. So nagke-create ng image, no? May iba naman, hindi, yung God ko is ganito. So, kahit anong gawin ko, okay lang, save na ako. Kasi ito yung God ko. Eh. So, ang mga tao, nag-create sila ng sarili ng image with the belief that that God na create nila ay God, the one true God of the Bible. Yan ang nasa isip nila yan. Nasa puso nila yon. Pero maling pamamaraan. So, mali pa rin. No? Hindi tinatanggap ng Panginoon yung mga ganong klaseng pagkakamali. Um, and very strict siya. So, very clear siya, thou shalt not make any graven image or any likeness in the heaven above. So, hindi lang ito in like physical form, kundi pati na rin sa mindset. Ano bang God ko? Ganun, ano? So, yun ang mga tao, gumawa sila ng sariling image. Tapos, golden calf, anong ibig sabihin nito? Inano nila, yung it could mean anything. It could also mean yung wealth nila. It could also mean yung trabaho nila. Kasi workmanship nila yun eh. It could be something na maganda. Kasi ang ganda ng Mm. golden calf. Ganda pagkakagawa eh. Um, so anything na mga ina-idolize, so maganda, guwapo, o maayos, mahusay, ganun, is idolatry in every way, shape, and form. Ayaw ng Panginoon nun, no? So paano natin malalaman kung tama ang wino-worship natin? Lagi natin i-verify sa Torah. Para Mm. hindi tayo magkamali, baka may ibang image na ng Panginoon ang nasa isip natin. Hindi siya yung Panginoon na yon. So, maging careful tayo, no? Um, Dito, no, isa sa mga question nga kanina sa nabanggit ng anak ko rin, si Aaron, ano, sabi niya, si Aaron, malaman lang buto. No? Kung anong gusto ng mga tao, yung sinunod niya. Yan yung peer pressure or yung pressure na galing sa
mga tao. Majority wins, no? Yan ang nangyayari. So, ah, yung mga leader, they yield sa kung anong gusto ng tao. So, dinidiktahan sila. Hindi kung what is good and right. Parang politics, Yan, politics. Kasi papasokan ng politics. para kung si anong gusto ng tao, ganun ano. Yun ang gagawin ano. Kaya yun ang nangyari. Pero bakit hindi naparusahan si Aaron? Kasi the moment na dumating si Moses, huminto kaagad siya. Ang mga anak niya huminto rin. Maraming Levites huminto rin. Pero marami pa rin ang hindi humihinto. For two reasons. Yung iba, hindi nila alam na dumating na pala si Moses. Panay party, parang nagpa-party sila eh. Masaya sila. Lahat ng ano nila, ginagawa nila, masaya sila. Sigaw, sayaw, inom, kain, lahat ano. Um, yung iba naman, out of rebellion. Pakialam namin sa iyo, dumating ka o hindi, wala kami pakialam, basta kami masaya. So, dalawang klase yon. Pero both of them, nagsuffer sa consequence. Ano yung consequence? Death. Ay, namatay. 3,000 of them died from the hands of those who worship with them. Pero huminto kasi yung iba. Tapos, nung huminto sila, nagbago sila. Hindi na sila umulit. Kaya nga, ang Panginoon naman is gracious. No? Um, that goes Merciful. to that goes to our next point na sinabi niya. Sabi ng Panginoon, nung sabi ni Moses na gusto niyang makita ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako pwede makita, pero dadaan ako sa iyo. Sabi niya, hindi mo ako pwedeng tingnan yung, hindi mo pwedeng makita yung mukha ko. Pero sabi niya, I will be gracious on whom I will be gracious, and I will show mercy in whom I will show mercy. Dito makikita natin na ang Panginoon ay hindi obligated na magbigay ng mercy o grace dahil simply because He's God. Hindi Or ganon, no? dahil gusto ng tao. Oo, Sa kagustuhan ng tao. hindi ganon. So, um, dapat intindihin natin kung ano ang Panginoon. So, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kung hindi siya mag-show mercy sa'yo, wala. Especially kung hindi mali ang ginagawa mo. Sinabi naman niya gracious siya and merciful sa mga repentant. Ganito yan, gracious siya sa mga obedient, merciful siya sa mga repentant. So it's both ways will lead to salvation, no? Yung obedient, he will show grace. To those who are repentant, he will show mercy. Mercy. Those in between, yung disobedient and non-repentant will never get either of those. Wala. Bakit sila Or yung, makakakuha? Oh, no action. no action tas no No action. repentance, wala. Hindi talaga uubra 'yon, no? Yung iba kasi parang sinasabi nila because he's God, he is obligated to forgive sins. He will forgive if you are repentant. He will show you grace if you are obedient. Yun lang yun eh. Very clear yung sinasabi niya sa Ezekiel uh, uh, 18 saka 33. No? So, hindi pwede yung kung ano yung nasa isip lang natin. Ano? Pero one of the things na ikinagagalit ng Panginoon ano, ay yung idolatry. Galit na galit talaga siya sa idolatry. Galit din siya sa injustice. No? Yan ang mga ano. So dito, so ano yung anong ano natin? There are times in our lives na nag-aano rin tayo, pa-party-party, nagkakasala tayo. We live as a human being. Pero the moment na it's time to stop, dumating na ang Panginoon, tigil na. Tapos, magbago na. Kapag may warning na, tigil na. Pag hindi ka pa rin tumigil, may kalalagyan ka talaga. Yun ang ano ron, ano. So, we have to understand that. No? Another thing na ano rito,
gusto kong i-emphasize yung half a shekel. No? Itong half a shekel, ito later on na ginagamit na tinatawag na temple tax nung may temple na kasi ginagamit ito for the maintenance ng ng tabernacle nung panahon ni premise. Moses at later on maintenance ng temple. Hindi ito pangsweldo ng pastor, hindi ito pangsweldo ng pare, hindi ito pangsweldo ng high priest, hindi ito pangsweldo ng mga reverend. Ito ay pang-maintain ng tabernacle ng temple. Saka mayaman ka mahirap, you're gonna pay half a shekel. Pare. Oh, so and once a year lang 'yon. No? Yung mayayaman o may konting pera, they cannot give more. At yung mga walang pera, they cannot give less. So, ang value niyan is around um, siguro mga 400, 500 pesos more or less in a year. In a year. So, dapat ano natin yan, ano, we have to observe that. So, saan natin ibibigay? Ang temple tax nga, hindi siya pupunta sa shul o sa church o sa congregation, hindi doon, ano. Dapat yan pupunta sa temple. So, wala pa naman temple ngayon. That's true. So, pero meron namang Temple Institute. So, pwede nating idala ron, ano? I-donate natin Pero to nakalaan talaga siya sa sa temple. templo. Oh, para sa templo yon. Hindi yun para Hindi sa pwedeng gamitin sweldo, sa hindi ibang pwede project o ano man hindi, ang gastusin. oo. Kaya maski si Yeshua, ang Panginoon natin, nagbabayad din siya eh. Kaya Mm. nung may instance na inano kinausap si Peter. Sabi niya, yung master mo ba, yung ano, nagbabayad ba ng temple tax yan? Kasi it's against the law na pag hindi ka nagbayad. Actually, sa maliit na halaga na yun, malaki ang kapalit eh. So it's a big penalty, no? So, ang sabi ni Peter, oo naman, nagbabayad. Pero, well, for one, maring nakikita niya dati, kasi matagal naman sila ng panahon na magkakasama eh. Or nag-assume siya dahil rabbi si Yeshua and he knows that he is righteous, ibig sabihin religious siya in the Torah way and he is obedient to the commandments. So, oo, sabi niya, nagbabayad. So, nung dumating si Peter, nagkita sila ni Yeshua, ang unang tanong sa kanya ni Peter, ng Panginoon, Peter, may tanong ako sa iyo, sabi niya. Saan ba nagkokolekta ng tax ang king? Sa mga anak niya o sa mga subject niya? Sabi ni Peter, siyempre sa mga subject niya. Alam nga naman tataksan niya yung mga anak niya. So Mm. sabi niya, di siyempre libre pala yung mga anak. Sabi niya. Sabi niya, pero para hindi tayo maka-offend. Sabi niya, ang gawin mo, mamingwit ka. Tapos yung unang isda na makuha mo, buksan mo bibig nun, merong pera yon. Ibayad mo ang temple tax ko pati sa'yo kasi pati si Peter hindi rin yata nagbayad eh. So pati si Peter, pati ikaw magbayad ka rin. So dalawa tayo. So siya yung kaya may tinatawag na Peter's fish, no? Yung parang So yan, even oh. even if the children are not obligated, it means ginagawa yon because it is right. It is the right thing to do. Yes, sa commandment siya eh. It's a commandment so everybody has to do it, no? Kahit anak pa tayo ng Panginoon, we have to do it. So yun ang set by example. Tsaka hindi lang siya, kundi pati yung sumusunod sa kanya has to do it. So that means we have to do it, no? Um, yung ano no, yung justice and mercy, no? Ang Panginoon ay nagja-judge siya sa mga kasalanan. Talagang ano siya, hindi talagang ginajudge niya yan. Kaya ano very clear ang scripture, sabi niya, for the wages of sin is death. No? Ang maraming nagtuturo at binibigyan nila ng hope ang mga tao na they will not die. We will not die. We will be raptured, no?
Kaya yung idea of death sa mga so-called believers is almost non-existent. Kaya mo Mm. gusto nila mag-end of the world. Um, Kasi pag, mara-rapture. pag nakita na nila na malapit ng end of the world, tuwan-tuwa sila. Kahit maraming mamatay, bilyon-bilyon, basta ma-rapture lang sila. Hindi lang sila. Di ba, yung iba mamatay, wag lang kami. Parang gano'n, no? Ito yung news ko sa inyo kung sino man ang nagaano. Everybody will die. Kasi you cannot be resurrected unless you die. Yes. And very clear ang scripture na the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. No? So, even Yeshua died, bakit hindi tayo Even mamamatay? Yeshua died, all his disciples died, the patriarchs died, everybody will die. Kaya nga ano eh, Saan ah, galing yun? kaya nga may Na Psalms teaching. 23. Even though I walk in the valleys of the shadows of death, I shall fear no evil, for you are with me. No? So, kung na-rapture ka, then hindi na applicable sa iyo yung Psalms 23. May missing piece, no? Pero anyways, kaya walang fear ng mga tao kasi hindi sila mamamatay. Malapit na end of the world, ayan, may giyera na naman. So malapit ng end of the world, hindi na sila mamamatay. Pero lahat ng mga nag-preach about that, marami na sa kanila patay na. Um, Yun ang ano, no? Yun ang gusto kong emphasize. And it's very interesting bukas sa shul, ano, on the Shabbat. I will be talking about the book of Jeremiah. May isang propeta doon na nag-prophesy ng peace and, si Mm. Ananias, Ananiah, na hindi totoo. So, ang nangyari siya yung namatay. No? Anyways, kung alam natin na mamamatay tayo, what's gonna happen? So, magiging careful tayo sa mga gagawin natin. Magiging mas wary tayo sa mga decisions natin. Kasi alam natin na haharap tayo sa Panginoon. And remember yung word na yun, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will be gracious to whom I will be gracious. Ibig sabihin, prerogative niya yun. Hindi dahil nag-pray to receive ka, iligtas ka na. Hindi porke ganito ka, ikaw iligtas ka na. May prerogative ng Panginoon yon. So, kaya may fear tayo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and Fear and trembling. trembling. So, maging careful tayo kasi pwedeng i-invalidate ng Panginoon lahat ng tingin natin ginawa natin na hindi niya i-credit kasi hindi niya gusto o hindi niya, decision niya yun. So, kailangan talaga careful tayo. Maging ano tayo sa Panginoon. No? Ngayon, ito si Moses noong bumaba. Pero dito, sinabi na niya na ano kasi sabi ng Panginoon, gusto na niyang patayin lahat ng mga Israelites eh. Nagagalit siya. Etong gusto kong i-emphasize, ano, um, ang Panginoon, yun, may mga ibang nag-i-interpret na hindi naman talaga papatayin ng Panginoon ng mga Israelites, ganon. Ganon. Pero actually, ginawa niya pa rin eh. Na-delay lang ng 40 years. Lahat ng mga ano namatay, yung bagong generation lang ang nabuhay. So, yung word ng Panginoon will still happen. At even if He killed the people, yung mga iniligtas niya, pinatay din niya. Why not, di ba? Pinatay nga niya yung buong generation ng first world eh. Nag-save lang siya ng isang pamilya eh. So, hindi majority wins. Hindi porke marami sila, konti tayo, panalo na sila. Sila, nandun ang Panginoon sa kanila. In many cases, nasa mas konti siya. Kaya nga sabi niya, for many are called but few are chosen. Yung mga makonti lang yung ano ang pinipili niya. No? So, maging ano tayo ron, ano. Ngayon ito si Moses, nagmakaawa siya. Sabi niya, alisin mo na lang ako sa ano mo, sa book of life mo, sa book mo. Sabi niya, kung papatayin mo rin lang naman yung mga tao, ako na lang patayin mo. Sabi niya, alisin ko kung sinong gusto kong alisin. Yun ang ano ron. So,
paulit-ulit ang karakter ng Panginoon ay makikita natin sa Torah especially, makikita natin sa Nabiim, sa prophets, makikita natin sa Ketubim, sa writings. Yung mga nakakapakinig ng mga message ko sa shul every Shabbat, may isang book of the Bible, pinag-usapan natin yung Ecclesiastes, yung book of Job, na makikita natin ang karakter ng Panginoon, ano? Na marami kasing mga false teachings out there na sinasabi na pag ikaw naging believer ka, maganda na ang buhay mo and everything. That's a lie. Um, may mangyayari pa rin at mangyayari pa rin. And even ultimately, we will die. Everybody will die. Lahat will go through hardship, trials, and persecutions, one way or another. Ang difference lang, meron tayong hope. Yun ang yung ano. Saka, even throughout, even until death. Um, sabi nga ng author ng Psalms 23 ni David, your rod and your staff, they comfort me. Yun ang guide natin eh. Yun ang ano na yun. No? So, um, maging careful tayo, no? So si Moses nung bumaba ay nagalit nga. Ibinalibag niya yung tablet of stone. Ito, one lesson, huwag tayong maninira pag galit tayo, huwag tayong magbabasag. Galit tayo, pero huwag mong babasag kasi tayo rin ang babalik din sa atin yun. Kaya si Moses ilang beses sinabihan ng Panginoon eh. Yung binasag mo yung the the tablets that you broke, sabi ng Panginoon. Nung una binigyan siya ng tablet, ang Panginoon na nag-prepare. Ngayon sabi niya, gawin mo Sa ulit galit yung mo. katulad nung ginawa mo, yung binasag mo. Si Moses na ngayon nag-chisel nun. Siya ngayon ang gagawa. Kaya yung Imagine na galit. lang kung ilang araw niya yung ginawa. Kaya nga 40 nights na naman siya na 40 days and 40 nights na walang kainan na naman eh. Kaya, kailangan parehas ha. So, imagine niyo kung anong itsura nun eh. Sabing Pero lesson. sinulat pa rin ng Sabing Panginoon. lessons na Oo. natutunan ni Moses doon. Oo, wag magbabasag. Pero nagkamali uli rin siya Oo, sa tsaka last part ng yun nga, kanyang buhay. pag nagagalit, kaya minsan dapat iwasan magalit, ano? Pag Kasi pag magdabog, nagagalit, may sabi, minsan mali ang desisyon. Katulad niya, naibalibag niya yung Ten Commandments. So pinaulit sa kanya, pinakyat ulit siya. Tapos later on nung tungkol dun nagrereklamo yung mga tao tungkol sa walang tubig sa ibang parsya later pa. Ayun, pinalo niya yung bato. Ay di namatay yung kapatid niya, pati siya hindi na rin nakapasok sa Land of Promise. So, kung naalala natin yung sa James ba yun, Brad, yung be angry but do not sin. oo nga eh. Yun ang, you can be angry but Pwede man na, pwede tsaka magalit. pero i-careful din yung i-manage natin yung anger natin na hindi to the point of making bad decisions. Merong holy anger, banal na pagkagalit. Yung zeal for God Feel siguro, for God, yeah. Yes. katulad nung ah, Ginawa ni yung ginawa ng Panginoong Yeshua sa Pinehas. pag pag Kasi Pinehas ba pag-cleansing sa yun? Pinehas din, inano niya, Oo. tinuhog niya kasi Oo, para matapos na yung harap, salot. harap-harapan eh. Harap-harapan eh. Nagsisisi na nga yung mga tao, marami na namamatay eh. Nag-good time pa rin. Hindi na talaga nagbago eh. So, ayun, namatay, di ba? So, mga ganun, ano? Lahat ito ay lesson sa atin para hindi natin ulitin, no? So, dito, no, makikita rin natin um, yung pagiging compassionate ng Panginoon, dinideclare niya, no? Na compassionate siya, sa gracious, slow to anger. What is very interesting dito is that um, sabi ng Panginoon, hindi mo makikita yung mukha ko, pero makikita mo yung likod ko. Tapos sabi niya, pagdaan ko, tatakpan ko ang mata mo.
So, ano yun, may kamay na gumanon sa kanya. Tapos, in reality, pag tiningnan natin sa Hebrew talaga, ang sabi niya doon ka sa may cliff, um, ando doon yung Aleph Taf. So, tapos yung Aleph Taf, i-cover niya yung mata mo. Wala talagang word na ani. Yung ani na, I will cover your hand. Hindi ganun eh. Kundi Aleph Taf will cover your hand. Alam natin ang Aleph Taf is si Yeshua. Ngayon, alam natin na wala ring angels doon. So, sinong nagdi-declare ng ano ng Panginoon, di ba? Ng glory niya. Sino nagdi-declare nun, di ba? Yan ang tanong doon eh. Hindi na self-serving naman kung siya rin na magde-declare ng sarili niyang glory. The Lord, gracious and merciful, long-suffering. Siya rin ang nag-declare. Hindi po gano'n, no? Ang ano dito is si Yeshua ay ando doon. Kaya nga dito makikita natin na si Moses hindi niya nakikita ang face ni God. Pero meron din siyang I talk to him face to face as a friend. So meron siyang nakikitang muka, meron siyang hindi nakikita na muka. So yun ang ano ron, yun ang mystery ron. Ngayon ito, makikita natin again, for many times, ito binabanggit ko na, kapag nagtatanong si Yeshua yon, kapag full declaration ay ang Father yon. So anong nangyayari dito sa sitwasyon na to? Ano doon din si Yeshua, dumaan ng Father. Ang nagde-declare ng glory, si Yeshua. Gino-glorify niya yung Father. The Lord, gracious and merciful, long-suffering. You know, um, ano doon ang declaration niya. Tapos tinakpan ni Yeshua ang mata ni Moses habang dumadaan ng Father. Tapos inalis, nakita niya yung likod. So at least nakita niya yung likod. No? So, ando dun din si issue, ano. So, that's the thing. Yan ang gusto kong i-point out dyan. Ngayon, another thing dito is that dahil sa closeness ni Moses sa Panginoon, nagsha-shine yung mukha niya. Nagsha-shine, iba ang reflection niya. Ang light ng Panginoon ay nagre-reflect sa mukha ni Moses. To the point na kailangan niyang mag head covering kasi natatakot yung mga tao dahil umiilaw yung mukha niya. So anong ibig sabihin nito? Kung maalala natin yung teaching natin about Urim and Tumim, di ba? Yung Urim and Tumim ay nagla-light yon. Ano natin na tongues of fire yun, tongue of fire. So, yung Urim means to yes, to go, and Tumim is no. Pero either way, um, mag-iilaw yon, no? So, kaya nga, may the Lord let His light shine upon you, di ba? Yung sa Aaronic benediction, um, nagla-light, nagre-reflect yung light niya sa atin. So that's what happened kapag ang ano na ang Panginoon yung approval niya, yung paglight ng mukha ni Moses or nung anyone is a sign of approval from the Lord, no? Or ito part ng testimony. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, let your light so shine before men that they may see your good deeds and give glory to your Father who is in heaven. So, sa Matthew chapter 5. Um, dito no makikita natin na ang tayo ay magla-light kapag mayroon tayong seal of approval sa Panginoon. Magkakaroon lang tayo ng seal of approval kapag ganun tayo ka-close sa Panginoon. Magiging close lang tayo sa Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga commandments. Sunod-sunod yan eh. Hindi pwede yung hindi ka sumusunod ng commandments tapos ikaw close sa Panginoon. Paano nangyari yun, di ba? Hindi pwede mangyari yun. So, uh, as we come close to the Lord through obedience to His Word,
Kung andin dyan tayo lagi, every appointed times, every yung mga hour of prayer, yung everything na about the Lord. Eventually, makikita sa mata ng iba. Si Moses hindi naman niya alam na nagsashine yung mukha niya eh. Iba ang Mm. nakakakita, no? I remember one time, um, uh, may testimony na, oh, this person who keeps the commandment of the Lord, nakita siya ng iba na nagla-light ang mukha niya. So, ba't nagla-light yung mukha? Parang nagbi-beam ang light, ano. So, parang, sabi nga nung parang kang angel. Sabi ng gano'n, no? So, it only happens kapag tayo ay obedient sa Panginoon. Pero kapag tayo ay ah, hindi obedient sa Panginoon, cranky. Cranky, mainit ang ulo, gano'n, ano? Parang galit, hindi malapit sa yung mga tao. Pero kung ikaw ay mabait, ikaw yung masunurin sa Panginoon, parang ang mga tao parang kampante siya, parang ikaw yung ilaw, ano. Um, that's the whole point din ng mga nanay, sila ang ilaw ng tahanan kasi parang ang bait nila eh. Sila yung nag-guide, sila yung mabait, sila yung ano. So, they guide the family, ano. So, yun, ano. Um, dito, no, makikita rin natin dito na si Bezalel sa si Oholiab ay binigyan ng Panginoon ng wisdom, no? Binigyan ng Panginoon ng wisdom na mag-create ng certain things, no? So hindi lang talaga si Moses ang binigyan ng vision. So pinakita kay Moses yung vision at sinabi pa, dinescribe, tapos virtual tour pa siya sa heaven. Pero hindi lang si Moses ang binigyan ng ganon. Pati yung iba, sabi ng Panginoon, ibibigyan ko ng Spirit of God itong si Bezalel at si Oholiab para gumawa ng mga bagay na magaganda. So, yung inspiration how to do certain things or many things related sa tabernacle. Ngayon, nung ginawa nila yon, pagtingin ni Moses, yeah, yan nga yun, ano. So, what does it mean? Ang effort natin, if it is related sa Panginoon, can be confirmed by the work of others. So, one time nga may nag-approach sa akin na what I have preached ay narinig din niya sa iba. So, and wala namang nagkokopyahan sa amin, di ba? So, ikino-confirm lang na yung turo na ni-reveal sa akin is also revealed to someone else that confirms the source Mm. nang walang kopyahan. Yun, ano? Kasi yung iba kinokopya yung message eh. So, pero I'm sure na walang nagkopyahan kasi hindi ako kumopya. I'm sure that guy, whoever he is, hindi rin niya ako kinopya, no? And many other things, no? Dito, one thing dito, no, nabanggit mo nga, as always, Sister Deb, no, ang Shabbat. Mm. Very important ng Shabbat, no? Ito yung isang bagay na parang kinuman tayo para magpahinga. Sino ba naman ang ayaw? Pero ayaw pa rin eh. That simple already, nai-stumble yung tao dahil, o magpahinga ka. Hindi. Gusto nila magtrabaho. So, disobedience, no? Samantalang ang unang utos is, you gonna rest. It's one of the commandments ng Panginoon na, as a matter of fact, ito yata yung una kasi after all creating everything, nagpahinga ang Panginoon and ano at sinanctify niya yung day na yon, which is the Shabbat, after he rested from all his work. So from the foundation of the world talaga ang ano niyan, ang Shabbat, ano. Um May nabanggit dito sa commandment God na um, Sabbath is a sign between you and me, sabi ng Panginoon. yes. Oo. Kasi laging may ang covenant,
merong laging merong symbolism. Like, Sabihin, pwede ba ibig sabihin yung God na makikilala ka niya, may kilala tayo ng Panginoon sa pamamagitan din ng pag-observe ng Sabat. Kasi kung saan, kung kailan, every Sabat, alam niya kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. absolutely. Correct ka dyan, sis. Hindi rin niya nalalayo sa ganito, no? Um, Kapag nakakita tayo ng mga may ano sa ulo, mga ano yan, mga Indian. May halo. May Halo. yung ano, gano'n, ano. Yung iba naman nakatakip yung mukha, hijab, alam natin Muslim yan. Pag nakita natin na ganito, nakakimono, either Hmm. Japanese or Korean yan. Pag nakabarong Yeah. Tagalog, Pilipino yan. Sa itsura. Sa itsura ko, Na-identify sa pinaka-okay. itsura. So, paano tayo ma-identify kung hindi tayo nag-observe ng kanyang sign? So, anong sign mo para ma-identify ka? Di ba? Dito, sinabi ng Panginoon, this is my sign between me and you throughout all the generations. So, paano Yan. ma-identify ng Panginoon kung sino ang nasa Kanya? Is by yung pag-observe ng Shabbat. Simple lang yan eh. Who is in the Lord's side? Pupunta rito, kanan. Pag hindi ka pumunta, hindi ka in the Lord's side. Sino mag-worship ng Shabbat? Dito pupunta. Sino yung ibang araw dito sa kabila? Sino sa tingin nila ang pupuntahan ng Panginoon? Yun, yun ang ano, Yun ang sign niya. yun ang sign niya. At ang pinaka, ano dito, Brad, nung binanggit yung commandment, in-emphasize talaga niya na may sumpa at may blessing. Sumpa Yes, dun sa mga hindi sumusunod at yes, blessing sa lahat ng generation ng taong sumusunod. yes. Yan ang ano riyan eh. Very critical ang Sabi ano niya, riyan eh. Ah, verse 6, okay, sabi dito, banggitin ko lang Brad, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. yan. Yun ang ano ron eh. To those who love me. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep He my keep my commandments. commandments. Binanggit yun ng Panginoon Oo. mismo. So, alam mo na pareho ang language nila eh. Hindi Alam mo kung nagbago. sino nagsasalita during that time eh. So, yun eh. Yun ang sign. So, again, babalik tayo dun sa sign ah. Anong sign ng disobedient ito? Anong sign ng mga mga idolaters? Di syempre may idolatry sila. Bawat tao, whether we like it or not, may sign. May sign, alam mo kung sino yung may sakit. Ito, ang sign nito na may sakit kasi ang itsura niya iba, di ba? Ito may ano to, may sakit sa baga to kasi ubo ng ubo. May sign siya eh. You know, doon madidetermine yung ano eh. Ito anong sign nito parang ano siya, di ba? Parang ang healthy niya. The sign ng healthiness naman 'yan, di ba? So, everything has a sign. Ang tanong, anong sign natin? So, ang Sabbath is a sign. It is a sign between me and you throughout the generation. Sinabi na ng Panginoon yun. Kung hindi ka mag-observe ng Shabbat, ano ang sign mo between, di ba? Yun ang tanong doon. Ngayon, sasabihin ng iba, nag-resurrect si Jesus ng Sunday. Like, how did you even know? Di ba? Unang-una, 3 days, 3 nights siya eh. Di ba? So, anyway, that's another discussion. Pero, um, nag-fall ang third day and third night on the Shabbat. Of course, hindi siya nakita ng mga tao kasi alam naman pupunta sila ng gabi ng Saturday evening na may mga Roman soldiers na lahok sa laman, hayok sa laman, di ba? It's very unsafe. Lalo na alam nila patay na yung master nila. So, sino magpo-protect sa kanila? They never even know na nabuhay na ulit si Yeshua. They only saw it sa Sunday kasi yun ang practical na pupunta sila para makita nila on that day. Umaga ng next day. Pero
kumbaga lampas na. Kasi unang-una, hindi sila pwedeng pumunta ng Shabbat kasi hindi nga sila pwedeng maglakad ng malayo. 2 kilometers, 2 miles lang ang pwede lang lakarin. Malayo yung pinaglibingan. So, paano, di ba? Violation na kagad ng Shabbat yun. So, pupunta sila after the Shabbat, hindi in the evening, kundi the next day. Doon lang nila nalaman na buhay si Yeshua. Pero, hindi, it doesn't mean na nag-resurrect siya on Sunday. That's not correct, di ba? Um, and besides, maraming proof that includes ano na it's Shabbat siya nag ano. The very yung word ng ang ginagamit nila ron is sabaton, no? Yun ang ginagamit is a Sabbath, no? Um, so anyways, so basta ang sign ng Panginoon between him and the children of Israel is the Sabbath, no? So anong sign ng Sunday? Wala. Sino yun, di ba? Ang sign ni Jesus yun. Kaninong utos yun? Oh, sino bang kausap dito ni Moses to begin with? Ang Oh, father, eka. O sige, so mas mataas pa si Yeshua sa father? Kukontrahin ba ni Yeshua ang father niya? Sumunod nga siya up to the death eh. Di ba? Tapos oh. babiolate niya ang Sabbath. So, and besides, sinabi na niya na siyang Lord of the Sabbath. So, kung siyang Lord of the Sabbath, iba-violate anong lordship niya kung hindi wala ng Sabbath, right? So, yung iba naman ang argument naman nila, oh, ang new Sabbath is Sunday. Then nag-change ang God. Kaya ito yung sinasabi ko na nagki-create sila ng ibang image of God, no? It's idolatry. Kahit sa puso nila, sa isip nila, wino-worship nila ang true God of the Bible, pero they created an image na hindi God of the Bible. Yan yung golden calf. Parehong-parehong prinsipyo yon, no? So, anyways, ang dito, no, ang kasalanan nakaka-affect sa buong community. Kasalanan ng isa kasalanan ng lahat, no? Ang repentance, kita mo si Moses dito, humingi siya ng tawad para sa mga um, mga kasalanan ng mga kababayan niya, no? Etong isang lesson din, ano, lalo na ngayon sa magulong sitwasyon, ano, sa Pilipinas and everywhere else, no. Imbes na i-criticize natin ng mga tao, we know na ang corruption is massive. Alam natin na grabe ang injustice. Pero instead na i-criticize natin, dapat ipag-pray natin. And we have to ask for Hmm. forgiveness for these people. It does not mean na patatawarin sila dahil sa prayer natin. It's a commandment para tayo aware tayo na instead na magalit tayo, instead na magrebelde tayo, is we're Hmm. praying for them. Kung unless Tapos, repent sila may napansin mismo, din ako, Brad. oo, Napansin ko rin na, may, di ba may nabanggit din sa Bible na ang Panginoon nagbibigay ng masamang leader, leader kapag ang tao matatama. yan, So, oo, lahat tayo makasalanan. Lahat ng, oo, yan, may oo. mga kasalanan tayong nagawa na Kaya, even sa ating kahit pagboto natin, hindi tayo matalino or yan, minsan, di ba, nababayaran. yan, So, isang answer, isang sagot na rin ito ng Panginoon oo, na nabibigyan tayo ng hindi magagaling na leader yan, oo. para So, pangunahan ng ating ang ano dyan is we have to ask for forgiveness. Hindi lang yes, sa ating lahat personal, tayo repent. pati sa bayan Involved natin. tayo doon, Brad. Oo. I think, Panginoon, I believe, lahat ng tao involved. patawarin mo kami, Kasi, patawarin mo mga kababayan namin, mm, patawarin mo kami lahat mm, nagkasala kami sa. So lahat tayo, no. yes, tama. So it does not mean na, sige, tuloy-tuloy pa rin ang corruption lang, mali-maleta. It will come to an end, believe me. And that end will be not very good for those who do evil against the eyes of God. So, hindi natin nilalagay yung justice sa kamay natin. One way or another, the justice of the Lord will happen, no? So, ang kailangan naman natin ay ihingi ng tawad, no? It's not for them literally, but it's for us, technically.
para tayo mismo i-repentant. Instead na mag-dwell tayo sa anger, magdi-dwell tayo sa pagiging repentant kasi tayo rin naman may kasalanan din, no? So lahat tayo kasama. Yes. So anyways, Damay, damay, damay. damay-damay ano. So anong mga dapat nating gawin? Lagi tayong sumunod sa utos ng Panginoon, ano? Huwag natin kakalimutan ang kanyang mga commandments kasi ang bilis na kalimutan ng Israel. Kasasabi lang ng Panginoon maya-maya nagbago na. So, lagi kaya nga sabi ni Joshua, do not let this book of law depart from your mouth. You meditate on it day and night so that you will be careful to do everything that is written in it and you will be prosperous and successful. So, Sister Deb, wala na yata tayo oras, ano? Ah, Okay, so napaka, although hindi natin na-cover lahat ng main highlights ng portion, yet yung pinaka-importante na nabanggit ni Brother Richard ay ito yung mga natutunan natin. Mga nakaka-catch up ko rin dahil kumbaga na muli na re-refresh yung ating knowledge sa mga importanteng bagay ayon sa mga salita ng Panginoon, ayon sa Torah. At isa sa mga pinaalala sa atin dito, yung importance ng pag-observe ng Sabat dahil ito ay isang signal, sign between Him and us. At ito lang ang paraan upang malaman, alam agad ng Panginoon kung nasaan yung kanyang mga anak. Hindi na siya maghahanap kasi nasa sa isang lugar lang. Lahat sila nag-observe ng Sabat. And also, we are reminded also of the sin of idolatry na nabanggit sa Exodus chapter 20 verse 4 na kung saan ito ay may sumpa kapag pinagpapatuloy ang pagsamba sa mga everything created except God. Okay. And also, hindi lang sumpa, kundi kapag sinunod natin, hindi tayo sumasamba sa Diyusan, ito naman ay whole generation ng blessing mula sa Panginoon. At isa pa na reminder din sa atin na ang face ng Panginoon ay nagsashine sa ating mga sumusunod sa ating Panginoon. Sumusunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, kapagkat dahil sa ating pagsunod, mismong naliliwanagan mula sa atin, mula ang liwanag galing sa ating Panginoong Yeshua, liwanagan tayo at yung liwanag na yun ay nagsishine din sa ating kapalibutan, sa ating mga kasamahan, sa mga taong nakapalibot sa atin na na-observe kung paano nila nakikita ang Torah ng Panginoon. At ito po isang palala dun sa Numbers chapter 6 verse 25 na palagi nababanggit sa benediction ni Brother Richard. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. And also sa 2 Corinthians chapter 4, verse 6. For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Yeshua HaMashiach. So let His light shine upon us and let our light shine on others. Sabi nga, ang light daw hindi dapat tinatago. Ilalagay ito sa gitna para makita. Lahat ay maliwanagan. And also, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of man. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita, sa inyong parsya na itinuro niyo po sa amin. Nawa, Panginoon, ay ito ay manahan at magbunga sa aming mga puso ng mga bagay na ikalulugod ninyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang programang ito, maging ang Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng avenue at opportunity na maihayag ang inyong salita. Mga Panginoon ay pagpalain ninyo ang mga leaders and staff ng Wow Smile Radio
at most especially, Panginoon, ng mga makakapakinig at magsasabuhay ng inyong mga Yes. tinuturo, Panginoon, through us. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakah Adonai bishmerecha. Yair Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha piesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong tinalakay ngayon with Brother Richard ay post po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries, at ganoon din sa Facebook page ni Brother Richard Pinoy Messianic. I-like niyo po at patuloy natin i-share yung lahat ng mga lessons na nakita sa lahat ng lessons na nakapost sa ating Facebook page at maging instrument tayo sa pagpapalaganap ng Torah ng Panginoon, kung paano tayo ay naliwanagan ng Panginoon. Ang liwanag na ito ay i-spread din natin sa lahat through social media, ating cellphone, gamitin natin ang ating cellphone, ating mga email, at maging masigasig po tayo na marami pang maabot ng mga tao ang Torah. Okay. So, tandaan po natin, patuloy po natin enjoy ang ating Sabat ngayong hapon ito at patuloy din natin uh, ipanalangin ang ating bansa na hindi lang po na hindi lang dahil tayo ay magalit tayo sa mga sama, kundi kasama po tayo doon na magrepent po. Lahat po tayo magrepent dahil nararanasan ito ng ating bansa dahil lahat tayo po ay nagkamali o may mga instrumento din sa mga pagkakamali. Hindi lang sa politics, kundi sa mga bawat attitude at mga karakter ng mga tao na karamihan ay wala pang Torah sa kanilang puso. So, tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod si Sir Debbie Sorello with Brother Richard Houston na patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.